Ayan ang magdadala dyan. Malaking naitulong yung lupin talaga. Mas naging soft and fluffy. Sarap nito. Chumps, level up natin yung keto pancake gamit ang lupin flour. At syempre, gawa tayo ng iba't ibang flavor. Tara, gawin natin. Kailangan natin ng 3/4 cup ng heavy cream, 5 na eggs, 1/2 cup ng lupin flour, coconut flour, 1/4 cup, 1.5 teaspoon ng baking powder, stevia allulose, around 4 to 5 tablespoon. Adjust to taste. Gagamit din tayo ng salt, pinch lang yan. Chumps, ito muna yung initial nating ingredients, no? Then mamaya may mga idadagdag pa tayo. Start na tayo. Okay, meron tayong pang whisk dito. Pagsamahin natin yung eggs at yung heavy cream. Then whisk natin. Okay, kapag well incorporated na, add na natin yung ibang ingredients. Lagay natin yung sweetener. Salt, pinch lang yan. Baking powder. Mix ulit natin. Ngayon naman yung ating flour. Again, gagamitin natin ay lupin flour at coconut flour. Add natin. Ayan, kapag nakita natin na smooth at well incorporated na lahat ng ingredients, pwede na nating itigil yung pag-whisk natin. And rest muna natin tong butter in 3 to 5 minutes. Importante yan. Rest muna natin. Okay, ganito na yung consistency. Tama-tama na yan. Ngayon, itong butter natin, i-divide natin sa 3. So, ito yung ating plain na pancake. Lagyan natin ng konting vanilla flavor. Ito naman yung ating chocolate. Lagyan din natin ng vanilla. Ito yung chocolate natin. May vanilla flavor pa rin siya. Tapos lagyan natin yung choco powder. Cocoa powder yung ginamit natin. At chumps para sa ating ube flavor. Gagawa tayo ng ube flavored pancake. Okay chumps, ready na yung 3 nating klase ng pancake. Lutuin na natin ngayon. Mga tips muna, mga natutunan ko nung ginagawa ko tong pancake. Dapat wag muna natin ilagay lahat yung heavy cream kasi may chance na sumobra yung labnaw, yung consistency. So yun yung huling-huli nating ilalagay dun sa butter natin. Hindi requirement na ilagay natin lahat. Okay? Yan yung mga tips sa paggawa ng pancake. Okay, ngayon magluto na tayo. Lahin natin tong chocolate. Ayan chumps, nakita nyo yung consistency ng ating butter. Yan yung sinasabi ko. So kung hindi natin nilahat yung heavy cream at gumamit tayo ng thickening kagaya ng santan gum, magkakaroon tayo ng ganitong klaseng consistency. Hintayin lang natin na medyo magkaroon ng bubbles. Alright! O, diba? Ang ganda ng pagkaluto. Siyempre, ang sikreto din dyan, yung temperature or yung hina ng ating apoy. Oh, pwede na yun. Alright. Alright chumps, eto na, luto na yung mga pancake natin, iba't ibang flavor. Gumamit tayo ng buttercream para sa ating toppings pa yung tawag dito. Dito sa ube, gumamit naman ako ng cream cheese na may konting butter din. Mga sweetened yung mga yan. At syempre, hindi masarap ang pancake kapag walang syrup. Meron tayong all around syrup, lagyan na natin. Ooh. Ayan ang magdadala dyan. Alright chumps, ito na. Tikman na natin yung regular na pancake natin, yung plain. Ang sarap. Kahit na meron siyang coconut flour, hindi siya masyadong ramdam. Malaking naitulong yung lupin talaga. Mas naging soft and fluffy. Sarap nito. Dito tayo sa ube. Siyempre, di ba, ube, tapos ang pinakamagandang paterno lagi niyan ay cheese. Ayun, kita mo yung ube. Sakto talaga yung combo eh. Cheese, tapos ube. Sarap. At dito naman tayo sa chocolate. Ang sarap. Dado siguro medyo dadagdagan pa natin yung chocolate flavor. Ayan, pwede nang i-level up yung pancake. Gayahin mo na.